Senador Ping Lacson, dating PNP Director General, dating investigador sa pulis, ngayon ay veteranong senador, ay hindi na ho talaga nakapagpigil. May mga sinabi na siya sa mga taong ang dating ay pro-China. At bilang karanasan niya sa intelligence operation, itinuturing niya na yung mga galaw ng mga ang dating ay hindi panindigan kung ano ang meron sa atin sa Pilipinas at kung ano ang ating karapatan. Yan anya ay isang may tuturing na pagtataksil, pagbebenta ng ang ating mga teritoryo at nagiging bahagi talaga yan ng usapin o pinag-uusapan ng kahit na anong sektor ng ating lipunan. Pakinggan natin itong report na ito. Ito ang bansag ni Senador Panfilo Lacson sa mga Pilipinong handa o manong ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Kaugnay ito ng mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Violence kasabay ng isinagawang pagdinig ng conventional appointments noong Miyerkules. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Sa isang dekadang pagdilingkod, partikular na sa intelligence work, sinabi ni Senador Ping na tinatawag nila ito sa intelligence operations na recruitment in place. Binigyan din nito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuuang bansa. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands na isang bayan sa bahagi ng probinsya ng Palawan. Samantala, binatikos din ni Senador Lacson ang mga personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas. Partikular na ito sa usapin ng teritoryo laban sa China sa West Philippine Sea. Ayan o, malinaw yun. Dapat lang naman paalalahanan at panindigan kung anong tama. Ayaw kong tumigil eh. Ayaw tayong tigilan ng Chinese government, Chinese embassy here in Manila. Nagtatapang-tapangan sila dito sa ating sariling bayan. Walang respeto sa ating mga senador at saka sa ating Philippine Coast Guard at military. Yun yan. Pero, ay na nga, itinuturing na may pagkatraidor o taksil ang gumagawa ng ipagtanggol pa ang ginagawa ng China. Tama dyan si Senador Ping Lacson. Noong isang araw nga nadinig ko, nagpa-interview rin si dating Senador Francis Tolentino. Yung nag-aproba nung bago siya natapos ang term niya, bago nag-eleksyon, yung talagang mapa natin sa West Philippine Sea. Atin yan. Ang Kalayaan Island Group, Pilipino ang may-ari nito. Kaya pag yan ay i-give up, pinamigay, talagang malinaw na pagtataksil sa bayan, hindi lang sa batas. Kaya nga yung mayor, vice mayor, at iba pang local official at mamamayan ng Kalayaan Island, talagang hindi nila matanggap ang ginawa. Mga Pilipino ang nakatira doon eh. Dito nga po, di ba nabanggit ko na yata doon sa isang video natin, sa kabuuan ng Central Northern Luzon, ilang parte ng Southern Tagalog, napakahaba po ng West Philippine Sea. Mga nasa 8 million ang Pilipinong nakatira yan sa laylayan yan ng ating bansa. Tuni-tuniladang isda ang nahuhuli dyan ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea na nakakatulong sa kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Mismo yung Kalayaan ay pag-aari ng Pilipinas tapos ngayon gusto ipamigay. Anong klase? Kaya yung mga nagsalita niya na nakakasawa ng banggitin ng pangalan. Kahit anong paliwanag mo, hindi ka makalusot dahil sa iyo nang galing yan. February 4 mo sinabi, i-give up yan. February 9, binawi mo. Sino maniniwala sa iyo? Kung yung mismong mga kapwa senador ay hindi naniniwala sa senador na i-give up ito, ay di lalo na yung mga magagaling na abogado, eksperto sa maritime issue, at yung mga nakakaintindi. Kaya di natin alam.
itong isyong ito ay dala-dala ito hanggang 2028. Yung pumapabor sa China, yun din yung pro-Duterte. Yung pro-Duterte camp at pro-China, yan ang gustong kumandidato at bumalik sa posisyon sa gobyerno. Anong mangyayari sa bansa natin pag yung pro-China ang susunod na presidente? Kaya mga Pilipino, magising na kayo. Huwag kayong padala sa mga survey na fake. Huwag kayong padala sa mga propaganda ng kanilang mga kasamahan. Pero kanila inyong ipakita at pakinggan kung ano at sino ang materialis nila para sa Panguluhan. Nakakahiya sa interview. Nakakahiyang magsalita. Napakababaw na sinasabi at hindi nga masagot ang mga simpleng tanong. Tapos yan ang gusto niyong suportahan. Meron ba kayong pagmamahal sa bansa? Mga butanteng Pilipino? Meron ba kayong malasakit sa inyong mga anak at apo at sa kinabukasan ng bansa? Kung ang susuportahan nyo yung pro-China na gusto maghawak ng ating kapangyarihan bilang Pangulo ng ating bansa, magising na po kayo. Majority ng mga Pilipino ay maninindigan sa kung ano ang tama at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang patuloy na panlilinlang ng mga pro-China ay bahagi ng pagtataksin na kailang ginagawa sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Huwag suportahan ang kahit sino sa kanila. Mga local o national na mga personalidad. Maawa tayo doon sa mga nakatira sa Kalayaan Island Group na mga Pilipino. Nagbabayad sila ng buwis, nananahimik sila ng matinuron, pero may mga grupo na gustong ipamigay yung kanilang lugar. Napakasakit niya at hindi yan karapat-dapat. Kaya kahit anong paliwanag, pagdidinay at kung ano man, wala na. Kilala na kung sino yan. At kung anong grupo sila. Tama, sina Senador Ping Lacson, sina Soto, Pangilinan, Antiveros, Gatchalian at marami pang ibang senador. Yung 15 na magpapatuloy na kailang kinukundina ang pakikialam ng China sa Philippine Government at Philippine Authority sa mga pagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Suportahan natin ng totoong Pilipino na nagmamalasakit. Itakwil at huwag nating suportahan sa anumang galaw ang mga pro-China na kung sino yan, alam na ninyo yan. Ngayon at sa mga darating na panahon. Di ba? Please like and share ng ating mga topic for information, for education. Ang issue ng West Philippine Sea ay isang international na usapin. Isang national na issue na dapat panindigan. Kung Pilipino ka, manindigan ka. Kung Pilipino ka na pro-China, iba ang galaw mo. Kahiya-hiya ka.